Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video. Ayan, na kay Coronel Arsap Busita. Ito ay isang magdududa ka talaga. Ayan ang title niya, si Coronel Busita. At ito ay nasa 5 taon ng motorcycle taxi study. At pero hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Anong ginagawa nyo? At hinimuling pa sila ng 6 na buwan extension para dito. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa camera. At no other further ado, let's do watch guys. And don't forget to subscribe this channel Rob Trip. Alright, let's You get it are of on. the opinion that if this is not completed in May, then the pilot Alright. study should stop. Yes, Mr. Chair, that's what we are asking for, 6 months, and that will be the final already, Mr. Chair. Matanong po kayo, how many years have you been in government? More than 5 years, Mr. Chair. Oh, in your 5 years of stay with government, kailan nagkaroon pa ng pilot study na umaabot ng 5 taon? Sige nga. Wala, Chair. This is the first time that Pilot I've heard niya, of ano the pilot ba? study. Kaya nga ako nagtataka eh. There must be a reason somewhere and at the back of my head, may reason akong alam kung bakit ganito katagal. Asek, yun lang po ang aking isip. Please proceed, Honorable Busita. Alright. Ayan, kay Busita na tayo. Let's get it on, let's get it on. Alright. At panoorin po natin dito sa 5 taon ng motorcycle study, wala pa rin nangyayari. At eto na si ating Coronel Busita. Mr. Chair, naitanong ko po ito para iparating sa Honorable Committee na ang riding community po mayroong misconception na ang Congress at ang TWG ay mayroong understanding na parang minomonopolize para manatili na 3 lamang yung proponents. In other words, dahil masyadong matagal na po ito, pati po kami dito sa Kongreso nababahidan ng negatibong impression na tayo daw ay may magandang kasunduan. So, Your Honor, ano po yung kasunduan? Ano? Yun silang misconception na may kasunduan. Ibig sabihin po, kaya dapat Mr. Chair, ma-address ito as soon as possible. Kasi hindi lamang po yung LTFRB ang nagkakaroon ng negatibong pananaw ang riding community. And we all know na ang Kongreso talagang makapangyarihan. Pero ang tanong, bakit inabot ito ng ganito katagal? Hindi po natin pwedeng masisi ang riding community, bakit nila iniisip na ganon. And as member of this committee, ako naman po naniniwala na walang connivance yung Committee ng Transportation and the LTFRB. Ang punto lang po, kaya Mr. Chair, pinarating ko po ito, habang tumatagal ito, lalong nasisira ang pagtingin sa atin ng riding community. And again, may punto po sila eh. Makapangyarihan ng Kongreso, pero bakit ang tagal-tagal? Mr. Chair, pwede po bang malaman doon po sa representative ng TODA na kung mamalasin, TODAS kayo, more or less, ilan po ang tricycles nationwide? Mr. Chair. Mr. Chair, actually ho, ang buong Pilipinas, meron po tayong listing sa LTO ng 1.7 million units all over the country. Yun po ang bilang, Mr. Chair, no, sa buong Pilipinas. Pero nasa 3 million po yan kung tutuusin, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko po yan kasi po, kung hindi natin may consider properly itong issue na to, hindi lang more than 1 million tricycle drivers ang may tuturing na papatayin natin. Pati pamilya nila, papatayin natin. And, Mr. Chair,
considering na 5 years in the making na ito, pwede po bang malaman, ang TWG po ba, mayroong nakikita ng idea how we can protect those tricycle drivers kung ito po ay maisabatas na at matapos itong pilot program? Meron po ba kayong idea, Mr. Chair? Paano sila po protektahan? Mr. Chair, there have been initial discussions on this, but maganda po yung suggestion ni Honorable Fernandez no, na ma-prioritize ang mga tricycle units dito sa proyekto pong ito. That's something we will have to push forward, Mr. Chair. On top of the LGU provision, on top of market capacity studies, it's really involve them in the tricycle study program. Mr. Chair, ang ganda naman po ng sagot ng TWG representative. Pero very broad eh. Parang, kung ako po ang tricycle driver, parang zero yung idea ko na nakuha sa iyo, Mr. Chair. So as of now, 5 years in the making, wala pa po tayong idea paano mapoprotektahan ng mga tricycle drivers. Mr. Chair, I have to admit, no, I mean, sa lahat na binasa ko tungkol sa programang to, I have not seen anything about tricycle. Ito lang kung lately na pinag-uusapan when we talk about market cap because we, as raised in the last hearing, yung issue ng epekto sa mga tricycle groups. So, it's really something we have to complete in the final report, Mr. Chair. Could you please ask the TUP group to include yung impact of yung approving this motorcycle tax vis-a-vis the other sectors, transportation sectors like tricycles? Yes, Mr. Chair, I've noted it down, not just the tricycle, pati pa rin yung jeepney na baka maapektuhan rin, other modes of public transport service to determine the cap that Yes. would be necessary. Thank Yes, you. Mr. Chair, I noted it down. Mr. Chair, kaya po naitanong ko ito, wala tayong intention halimbawa na patayin ang hanap buhay ng mga tricycle drivers. Pero kung mas isipin po nating mabuti, kapag pinatay natin itong hanap buhay nila, ako bilang dating pulis, ang kasunod po nito, criminality. Why? Ay kung akong tricycle driver, hindi ako papayag na mamamatay ang pamilya ko, na dilat ang mata. Meaning, pagka po hindi natin ito na i-consider properly, milyones na tricycle drivers, maybe some Tama. of them, ang direksyon maging kriminal para buhayin yung kanilang pamilya. Kasi hindi naman natin hinahamak ang mga ito. Most of them, matatanda na, wala nang iba pang direksyon para maghanap buhay. And Mr. Chair, natanong ko po yung TWG representative kung meron na silang nakikita. At dahil wala po kayong nakikita, siguro po Mr. Chair, pag-aralan po na ang kapag may nag-booking sa isang rider at nandun po siya sa isang high-tech naman po tayo ngayon eh. Like for example, Mr. Chair, may nag-booking dito sa Kongreso at alam ng system na mayroong tricycle naman dyan sa labas ng Kongreso at yung nag-book ang kilometer radius lang na ma-raise niya, say for example 2 or 3 kilometers. So within the jurisdiction of Tricycle Driver Association, yung ina-apply kong travel. So siguro Mr. Chair, may consider na hindi ito aaksipin ng system, ng application, so that automatically protected yung Tricycle Drivers Association within the area. Meaning, Mr. Chair, magkaroon po ng design sa application na kapag nag-book ang pasahero at very short distance naman yung range and meron Tricycle Drivers Association within the area, automatically hindi accept yung kanyang booking. Other than that, Mr. Chair,
wala po tayong nakikitang protection para sa mga kapatid nating tricycle drivers. And Mr. Chair, nabanggit ko po ito. Yes, currently ang issue within Metro Manila lang. Pero pag naisabatas po ito, one thing for sure, Pangkalahatan. gagaya ang mga LGUs. At kapag nangyari po yon, naisabatas ito, hindi protektado ang mga tricycle drivers, alam naman po natin, hindi madali mag-amyenda ng batas. So, definitely, kapag nangyari po yon, mamamatay ang hanap buhay ng mga tricycle drivers. And again, nabanggit ko po ito, pag hindi natin ito na-address properly, parang itutulak natin na mga tricycle drivers maging kriminal para buhayin lamang ang kanilang pamilya. Mr. Chair. Alright. Alright. Napakinggan po natin ating busita. At ito ay isang nasa 5 taon ng study. Ayan, motorcycle study. Pero hindi pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin tapos. At ang umiling ng sila ng 6 na buwan pa extension para dito. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. At comment down below na lang. At see you again the next one. At ingat po tayo palagi, lalo na sa ating ayan, mga riders. And keep safe and healthy. Thank you guys.